Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. At ngayon po ay hindi lang basta Biyernes, unang Biyernes sa buwan ng Nobyembre. Kaya sama-sama sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? First Friday, November. Tapos patapos na ho ang taon. Napakabilis. Unang Biyernes ng Nobyembre, buwan daw. Buwan daw ng katatakutan at kamatayan ang November. Kaya binibiro nila yung mga pinanganak ng November, mga may birthday, kasal ng November. Huwag basta-basta naniniwala. Paano ba naman hindi ito magiging buwan ng katatakutan at kamatayan? Ginawa kasi nating nakakatakot ang dapat ay masayang okasyon, masayang buwan na pagdiriwang. Ginawa ba namang tiyanak yung mga bata? Nilagyan mo ng pangil, ng buntot, ng pakpak. Hindi ka pa nakontento sa katigasan ng ulo mo, naglagay ka pa ng sungay. Tapos sabay tawa ng parang demonyo. Sinong hindi matatakot yan? Pero wag nating kalilimutan, ang unang araw ng buwan na ito, bago ang araw ng mga patay, ay araw ng mga banal. November 1, Todos los Santos. Ang totoo mga kapatid, ang Nobyembre, ang buwan na ito ay buwan ng kabanalan. Buwan ng kaligtasan. Ano ang paalala sa atin ng mga yumauna? Balik nga tayo sa maigsing katesismo lamang. Sa simbahan, may tinatawag tayong 3 estado ng simbahan o sa simbahan. May tinatawag tayong church militant, church suffering, at church triumphant. Tayo yung nasa church militant. Tayo yung mga nabubuhay pa. At ano yung 2 miyembro ng simbahan ni Kristo? Yung church suffering ay ang mga namatay na, ngunit kailangan panglinisin sa purgatorio. Kaya pinagdadasal natin sila. At yung church triumphant ay ang mga nagtagumpay na, ang mga banal, ang mga nasa langit. Sabi ng pangitain ni San Juan, napakarami nilang nakaputi. Hindi kayang bilangin ng tao. At sila'y nasa harapan ng Diyos. Ito yung mga nauna na sa atin. At tayong mga nandito pa, binibigyan pa tayo ng oras ng Diyos. Ano ang mensahe ng mga nasa langit at ng mga nauna na? Buhay ka pa. Huwag mo kalilimutan. Buhay ka pa. Pakisabi nga po sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Sabihin sa katabi, may pag-asa ka pa. Yan ang pinapaalala ng mga nauna na sa atin. Buhay ka pa. Nandito ka pa. Pagbutihin mo lang. Umayos ka lang. May pag-asa ka pa. At mga kapatid, itong buwan na ito, panahon din ito para gawin natin ang tungkulin natin. Gawin natin ang mission natin bilang mga Kristiyano. Napalakasin natin ang kalooban ng bawat isa, kagaya ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Ano ang sabi ni San Pablo? Hindi ako pinanghihinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Araw-araw, hindi makapagsisinungaling ang kabutihan mo. Kahit na itago mo pa yan, kahit na ikahiya mo pa yan, lalabas at lalabas ang kabutihan mo, maniwala ka. Kagaya ni San Pablo, ngayong Nobyembre, bago matapos ang taon na ito, gawin natin ang tungkulin natin, ang misyon nating palakasin ang loob ng bawat isa. Huwag kang maduwag na sumaksi sa katotohanan at kabutihan ni Kristo sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo
at paggawa ng mabuti sa kapwa-tao. Kung iniisip mong mahirap, Father, parang ang hirap naman kasi magpakabait. Parang ang hirap magpakabuti. Kung iniisip mong mahirap, tama ka. Minsan nga, hindi lang mahirap. Hindi lang mahirap magpakabait. Minsan napakasakit. Napakalupit. At minsan, ang pangit ng kapalit ng pagpapakabait. May halong pagdududa, may halong paninira, may halong pamamahiya. Pero sa tulong ng mga banal, sa tulong ng mga nauna na sa atin, sa tulong nilang mga nasa langit na ngayon, makinig ka. Wala kang dapat pagsisihan. Wala kang dapat panghinayangan. Focus. Tuloy lang sa pagpanig sa katotohanan, sa tama at kabutihan. Dahil ang kagaya mo may future sa langit. At kung iniisip mong maraming matang nakatingin, maraming matang nagbabantay sa lahat ng ginagawa mo, huwag kang ma-conscious. Huwag kang mahiya. Lalo na kung regular viewers mo na sila. Para manghusga at manira. Tandaan mo itong mabuti. Kung paanong panlabas lang ang kayang makita ng mga Pariseyo sa ebanghelyo natin kay Kristo. Kung paanong yung panlabas lamang ang kayang husgahan, siraan ng mga Pariseyo kay Kristo, lagi mong tatandaan, mas nalalaman, mas hahatulan ng Diyos ang laman ng isipan at kalooban ng tao. Kaya nga, wala tayong maitatago, wala tayong maililihim sa mata ng Diyos. Walang kasamaan tayong maitatago sa likod ng ating katalinuhan, posisyon, kayamanan, at walang kabutihan tayong matatabunan lang ng ating kasimplihan, kahirapan, at kababaan. Alam ng Diyos kung paano niya itatama ang tinatago mong kalokohan. At alam din ng Diyos kung paano niya ipakikita ang angkin mong kabutihan. Alam niyo, may nabasa akong isang post. Medyo nalungkot ako sa nabasa ko. Sabi nung aking nabasa, hindi na ako ulit pinapansin ni Kagawad. Hindi na ako ulit pinapansin ni Kagawad. Nalungkot ako. Sabi ko na nga ba, may nabiktima na naman. Pero kahapon, may dalawa akong bisita. Yung isa, lalaki-babae, binigyan ako ng biskwit at nagbigay ng pasasalamat. Taga-Cavite pa sila. Yung isa naman, grupo sila. Nagsimba at nagpasalamat. Parehong nakaalala, parehong nakakakilala pa. Ipagdasal natin na sana lahat sila. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, habang ipinagdadasal natin ang kapayapaan at kaligtasan ng mga kaluluwa, ng mga sumakabilang buhay na nating kapatid, at habang ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng mga nasa langit na ngayon, mga kapatid,
Tulungan natin ang bawat isa na sana hindi lang maginhawa at madaling buhay ang paghirapan natin, kundi ang mabuti at payapang ending ng buhay natin. Araw-araw, bago natin pagplanuhan, bago natin katakutan ang kamatayan, mas siguraduhin at sikapin muna nating mabuhay sa katotohanan, sa kabutihan. Tandaan mo, buhay ka pa, umayos ka lang, may pag-asa ka pa. Amen.